Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Pakiramdam ni Isabela ay pinagpapawisan ang kanyang buong katawan. Ayaw lang niyang ipahalata kay George, pero ang totoo ay kinakabahan siya ng mga sandaling iyon. Nakatungo ang binata habang binabasa ang kanyang resume. Nakaupo siya sa visitor chair na nasa harap ng malaking executive table nito. Siniguro niya magmumukha siyang presentable sa suot niyang gray at pink na dress. Pinatungan din niya iyon ng gray na holero para magbigay ng corporate look. She tied her long hair in a bun and put on a light makeup. Base sa tingin ay pinukol sa kanya ni George nang dumating siya sa opisina nito ay maganda ang kinalabasan ng pag-aayos niya. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Pero agad din naglaho ang paghanga sa mga mata ng binata nang salubungin nito ang mga mata niya. Bigla tuloy siyang nailang. Undergraduate? Sabi nito na pumutol sa pagmuni-muni niya. Inilapag nito sa mesa ang resume niya, saka mataman siyang tinignan. Tila humihingi ito ng sagot sa isang tanong na hindi niya alam kung ano. Well, I have to be honest. Naisagot na lang niya. Gumuwi ito. Sinasabi mo ba na heroic ang ginawa mo? Natural lang na totoo ang lahat na nilagay mo sa resume mo. Bumuntong hininga siya. Hindi ganun ibig kong sabihin. Wala akong too much talking. Putol nito sa kanyang sasabihin. Pag-usapan natin ang trabaho mo. Tumayo ito. Saka pumesto sa gilid ng mesa. Sumandal ito roon. Again, she felt the awkwardness. Nasamyon niya ang amoy nito. It was something electrifying. Isang pamilyar na sensasyon ang naramdaman niya 6 na taon na ang nakakaraan. Alam mo siguro magiging pwesto mo. Iyong bakanting mesa sa labas ng opisinang ito. Anytime ay tatawagin kita kung kinakailangan. The first thing you will do in the morning is check the letters, then the reports. May mga ipinapasang file ang bawat department, but prioritize the ongoing campaigns. Scan all calls. Alamin mo mga dapat na ibibigay sa akin at hindi. Kulang na lang ay isulat niya ang lahat ng sinasabi nito dahil hindi yata kasya sa isip niya ang lahat ng iyon. May meeting ang mga team kapag Biyernes. You have to prepare the documents for review. Ang oras at iba pang updates na kailangan mo ay nasa table mo na. Pag-aralan mo. Ipapatawag ko sa Cherry para tulungan ka. Sa pagkakaalam ko, model na ang position na ina-applyan ko. Maagap na sabi niya. Halos mag-isang linya ang mga kilay ni George nang bumaling sa kanya. Halatang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Bigla ay gusto niyang bawiin ang sinabi. I'm sorry. Hingin pa umanhin niya. Nag-iwas ito ng tingin. Saka hinilot ang sentido. Tila nagpipigil ito ng galit. Kinabahan siya. Akala ko, mas gusto mo ang ganitong trabaho kaysa magladlad ng katawan sa maraming tao. Mahinahon, ngunit may diing sabi nito. Hindi niya alam kung magagalit o mapapahiya siya sa sinabi ng binata. Sa isang banda ay tama ito.
mas mabuti nang sa loob siya ng opisina magtrabaho. Bukod sa regular ang trabaho, ay mas mapapaaga ang uwi niya. Ilang sandali naghari ang katahimikan sa pagitan nila. Inililibot niya ang paningin sa paligid nang may maalala. Pamilyar sa akin ang lugar na ito, lalo na itong building. Tumingin ang binata sa kanya. Nagpatuloy siya. Ang daddy ko ba ang tinutukoy mo noon na ninong mo? Iyong sinabi mong may-ari ng property na ito? Yes. Pero hindi ko alam na siya ang daddy mo. I was surprised nang malaman kung siya pala ang daddy mo. At huwag ka na magtanong na kung ano-anong may kinalaman sa nakaraan. It's over. Bigla ay nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. I'm sorry. Nagbaba siya ng tingin para itago rito ang sariling emosyon. If you want, pwede mong tawagan daddy mo. Say your demands. Sigurado akong hindi ka mabibigo. If you want to rule this place, fine with me. Iyon naman ang gusto mo, di ba? You can get whatever you want and you can be whoever you wanted to be. Dahil ikaw, si Isabel Perez. Hindi yun ang intensyon ko. Ikaw pa rin ang magsasabi kung ano dapat ang maging trabaho rito. Dahil mas alam mo ang dapat gawin, sabi niya. Kumilos ito pabalik sa upuan bago siya muling hinarap. Okay, then start working. Tumayo si Isabela. Tinungo niya ang bakanting mesa sa labas ng opisina nito. Habang naglalakad, ay nararamdaman niya ang talim ng tingin nito sa likod niya. Alam niyang hindi magiging madaling pakisamahan si George ngayon, lalo na at halatang galit ito sa kanya. But she really needed a job. Tama ito. Pwede niyang sabihin sa daddy niya ang gusto niya mangyari. Pero hindi siya mapagsamantala. Handa siyang paghirapan ang anumang makukuha niya sa kumpanya ng daddy niya. Katulad ng handa rin siyang gawin ang lahat para muling mapalapit kay George. Hindi matatahimik ang kalooban niya hanggat hindi siya nito napapatawad. Pinagmasdan niya mga papel na nakapatong sa kanyang mesa. Inabot niya ang isang folder. Pagkatapos ay binuklat iyon. Napangiwi siya dahil wala siyang maintindihan sa mga nakasulat doon. She had no idea what each word meant. There were figures and drawings. Hindi pa man siya nagtatagal sa pwesto niya, ay bigla nang tumunog ang telepono. Marahil sa pagkagulat, kaya hindi agad niya iyon nasagot. Isabel, ayusin mo sarili mo. Sagutin mo ang telepono. Pangangastigo niya sa sarili. Subalit na akmang inangat na niya ang telepono, ay bigla yung huminto sa pag-iingay. Pinagmasdan niya ang aparato at nakita nakailaw ang line 1. Napakunot-noo siya. Sino naman kaya ang sumasagot ng tawag? Isabel! Halos mapatalon siya sa kinauupuan nang marinig ang boses ni George. Halata ang pagkainis sa mukha nito habang nakatayo sa bungad ng pinto ng opisina. Bakit hindi mo sinasagot? Don't wait until the third ring. Nakakairita sa tainga, okay? Sermon nito. I'm sorry, nagulat kasi ako. Nagsalubong ang mga kilay nito. Kapag kuwan ay tumawa ito ng sarkasmo. Don't act like you are stupid. Umiiling na isinara nito ang pinto. Naiwan siyang naiinis sa kanyang sarili. Hindi pa man siya nagsisimula sa trabaho, ay nasabon agad siya ng binata. Bigla ay nakaramdam siya ng pagod. Now, she can say that the corporate world was not for her. Lalo na kung kagaya ni George ang magiging boss niya. Huminga siya ng malalim para i-compose ang sarili. Hindi siya dapat sumuko. Iyon ang pinili niyang paraan para mapalapit kay George. Kaya kailangan niya yung harapin. Nang maging maayos ang pakaramdam niya,
ay sinimulan niyang basahin ang files na nasa mesa niya. Kailangan niyang pag-aralan ng mga iyon bago pa tuluyang mainis sa kanya si George. Hindi na namalayan ni Isabel ang oras dahil sa dami ng trabaho. Sinalubong siya ng patong-patong na gawain na iniwan ng dating assistant ni George. Bukod doon, ay maya't maya pa ang pagtunog ng telepono. Panay rin ang dating ng art directors at copywriters na kamiting ni George. Dahil doon, ay labas-masok siya sa opisina ng binata para asikasuhin ng mga ito. Hay! Anang ng malambing na boses ng isang babae. Natigilan siya ng masilayan ang nakangiting mukha ni Margaret. Hello. How's your day? Hindi ka ba pinapahirapan ni George? Tanong nito. Hindi naman. Matipid na sagot niya. Yayain sana kita ng kumain. Sabi nito. No, salamat. Pero marami pa akong trabaho eh. Tanggi niya. Lumapad ang pagkakangiti nito. Isabel, naririnig mo ba ang sarili mo? This is our family business. Don't act like you are nobody. Training mo lang ito para mapamilyarize ka sa company. Hindi ka na magtatagal diyan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ito ang ibinigay ni George sa trabaho sa iyo eh. She felt good in a way. Mabait ito sa kanya. It was as if she had already accepted her. Ginitian niya ito. Salamat. Maya-maya ay nagsimula sila magkwentuhan ni Margaret. Natagpuan niya ang sariling nakikipagtawanan dito. Bigla ay napalitan na kasiyahan ng pagod na nararamdaman niya sa trabaho. Personal conversation are not allowed at the office, especially during work hours. Natigilan ang tawanan nila ni Margaret nang marinig ang tila galit na boses ni George. Tinignan siya nito ng masama bago bumaling kay Margaret. What brings you here? Tinawanan lang ito ni Margaret. Binibisita ko lang kapatid ko. Nagtatrabaho na siya kagaya ng sinabi mo. Sarkastikong sabi ni George. Iya, nakikita ko nga. At hindi ko maintindihan kung bakit kailangan maging masungit ka. Naiilang ka pa sa kanya? May kung ano sa tono ng boses nito ang hindi niya matukoy. Why would I feel that way? Sabi ni George pagkatapos ay bumaling sa kanya. Fine. Wag mo nang pansin yan. Ganyan talaga yan kapag nagagandahan sa babae. Nakangiting sabi ni Margaret, saka kumindat sa kanya. Marge! Saway rito ni George. Nang tumingin siya sa binata, ay bigla ito nag-iwas ng tingin. Kakain kami. Gusto mo sumama? Tanong dito ni Margaret. Marami pa siyang gagawin. Maiwan na lang siya dito. Kumunot ang no ni Margaret. But, bago pa ito makapagprotesta, ay hinila na ito ni George palayo. Nanlulumong sinundan na lamang niya ang tanawa ang mga ito. Bago tuluyang nawala sa paningin niya ang dalawa, ay muli siyang nilingon ni George. Pinukol siya nito ng masamang tingin. Bumuga siya ng hangin. Wala na talaga siyang halaga para sa binata. Unti-unti nang gilid ang mga luha sa mga mata niya, kasabay ng pag-usbong ng awa sa kanyang sarili. Pangatlong araw ni Isabel sa trabaho. Nagtataka siya kung bakit magtatanghalian na ay wala pa rin si George. Pinilit pa naman niyang gumising ng maaga dahil marami siyang dapat ikonsulta rito. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya. Napakunot-noo siya nang makitang numero lang ang nakarehistro sa screen. Hello? Sagot niya. Isabel, bumaba ka rito sa lobby. May pera ka ba dyan? Anang ng baritonong boses sa kabilang linya. Ano? Sino ba to? Nagtatakang tanong niya. Bagya siya nakaramdam ng inis dahil hindi man lang ito nagpakilala.
This is George. Bumaba ka dito at magdala ka ng 200 pesos. Do it now. You're wasting my time. Sorry. Natatarantang sabi niya. Masyado namang itong arrogante. Kaya nasagot niya ito ng hindi tama. Iniipit niya ang cellphone sa pagitan ng balikat at pisngi niya. Pagkatapos ay hinagilap ang wallet sa baga. Calm down, sabi nito bago putulin ang kabilang linya. Nang makuha ang wallet ay lakad takbo niyang tinungo ang elevator. Agad niyang hinarap ang binata paglabas niya ng building. Wala pang ilang segundo ay nahanap na niya ito. Ano nangyari? Humihingal at tanong niya nang makalapit dito. Hindi ito sumagot. Magkasalubong ang mga kilay na tiningnan siya nito. Saka marahas na kinuha ang wallet niya. Nakaramdam siya ng inis sa ginawa ng binata pero hindi na niya ito nagawang sawayin. Bad mood na naman ang loko. Anang naisip niya. Nang makuha ito ng 200 piso ay inabot nito iyon sa taxi driver. Kapag kuwan ay ibinalik nito sa kanyang wallet. I'll pay you later. Wala na akong cash. Tila baliwalang sabi nito. Pagkatapos ay naglakad papasok sa building. Wala siya nagawa kundi sundan ito. Pareho silang walang imik hanggang sa makarating sila sa opisina nito. Tawagan mo ang driver ko. Itanong mo kung kayang matapos ngayon sa sakyan. If not, sabihin mong umuwi siya sa unit ko at kumuha ng ibang sasakyan sa kapuntahan dito. Utos nito maya-maya. Hindi ko alam kung anong number ng driver mo at saka pangalan niya. Aniyang kakamot-kamot sa ulo. Bumuntong hinanga ito ng napakalalim. May nakadikit na directory dyan sa ilalim ng table mo. Look for the name Oscar. Tawagan mo siya. Pagkasabi niyon ay pumasok na si George sa opisina nito. Nakasimangot na lumapit si Isabel sa mesa niya. Hinanap niya ang directory, ang numerong pinatatawagan nito. Nang magawa ang pinag-uutos ng binata, ay agad niyang binalikan ang naiwan na trabaho. Ilang saglit ang lumipas bago biglang tumunog ang text tone ng cellphone niya. Inabot niya iyon para basahin ang mensahe. Save this number. I will contact you through this number if needed. Thanks. Galing ang text message sa number na ginamit kanina ni George nang tawagan siya. Biglang kakaibang pakiramdam nang maplo sa kanya. Hindi niya iyon mapangalanan. Ngunit nasiyahan siya. Was this his personal number? Napangiti siya. Nakakita siya ng pag-asa sa pagkakaalam sa personal na numero nito. Napaigtad siya na muling tumunog ang cellphone niya. Dali-dali niyang sinagot ang tawag. Isabel? Anang ng pamilyar na boses. Ate Bibian. Hindi niya alam kung bakit pero nakaramdam siya ng pagkadismaya. Nasa ospital kami. Naka-confine ang mami mo. May nakita na naman tumor ang mga doktor nang magpa-check up siya. Bigla ay napalitan ng labis na pag-alala ang naramdam niya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa aparato. Kumusta na siya? Tanong niya. Okay naman siya. Natutulog siya ngayon. Huminga siya ng malalim. Pupunta ako dyan mamaya. Okay, sige, mag-iingat ka ha. Maya-maya ay pinutol na ni Ate Bibian ang tawag. Nangihinang napasandal siya sa kinauupuan. Nakatutok ang mga mata niya sa monitor ng computer pero blanko ang isip niya. Tahimik siyang nanalangin na sana ay maging maayos ang kalagayan ng kanyang ina. Natatakot siya para dito. Sana ay magkaroon ito ng sapat na lakas para makayanan nito ang mga pagsubok sa buhay nito. What kind of memo is this? Pukaw sa kanya ng boses ni George. Hindi niya namalayan na kalapit pala ito sa kanya. Malamang na hindi pumasa sa standard nito ang memo na ginawa niya para sa mga officer.
Idinikta nito iyon sa kanya na nagdaang araw. Pero dahil masyadong mabilis ang pagsasalita nito at sa kawalan niya ng alama sa stenography ay hindi niya iyon nasundan. Sa huli ay bumuo siya ng mga sariling pangungusap para maging laman ng memo. "This isn't what I dictate to you." Naniningkit na sabi nito. Kinuha niya ang papel na hawak nito at nangihinang binasa iyon. "Masyado ka kasing mabilis. Hindi ko nakuha ang lahat ng sinabi mo." Katwiran niya. George almost pounded her table in anger. "Really? Wala kang karapatang baguhin ang idinikta ko sa'yo. Kung hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi ko, pwes magtanong ka. Naiintindihan mo ba? Ulitin mo yan." Nanggilid ang mga luha sa mga mata niya, pero pinigilan niyang tumulo ang mga iyon. Hindi siya makapagsalita sa sobrang sama ng loob. "Pakinggan mo ang sasabihin ko at intindihin mo mabuti," utos nito. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang ballpen at isinulat ang mga dinikta ni George. Mabilis niyang pinahid ang mga luhang pumatak mula sa mga mata niya. Parang gusto na lang niyang lumubog sa nakinauupuan ng mga sandaling iyon. She didn't just feel insulted, but also humiliated. Sana isinampal na lang siya nito. Bumuntong hininga ito. "Type it, then print it. Dalhin mo sa loob." Anito, sa mahinahon na tinig. Saka wala likod-likod na iniwan siya. Noon tuluyan tumulo ang mga luhang pinipigilan niya. Impit siyang napaluha. Napahiya siya. Hindi lamang kay George, kundi maging sa kanyang sarili. She felt like an underdog. Bakit niya hinayaang gawin iyon ng binata sa kanya? Nahiling niya na sana ay hindi na lang siya napadpad sa kumpanyang iyon. Nagulat si Isabel nang makita niya si Margaret sa ospital. Kakalabas lang niya ng kwarto na inuukupa ng mami niya. "Margaret, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na..." "Nakita kita kanina na pag-uwi mo. Tinawag kita pero hindi mo ko narinig. Kaya I decided to follow you." Tugon nito. Hindi na siya nakapagpaalam nang umalis siya ng opisina. Sigurado siyang hinahanap siya ni George. Basta na lang siyang umalis sa opisina na mag-aalas 5 na dahil kailangan niyang puntahan ang kanyang ina. Isa pa ay ayaw niyang kausapin ng binata. Masama ang loob niya rito dahil sa ginawa nitong pagpapahiya sa kanya. "Sino ang nakakumpay dito?" tanong nito. Nag-alangan siyang sagutin ang tanong nito. Hindi kasi niya alam kung tama ba na sabihin pa niya rito ang kalagayan ng mami niya. "Isabel." Isang malalim na buntong hinanga ang pinakawalan niya at walang dahilan para maglihim siya rito. Mami ko, colon cancer." Saglit itong natigilan bago hinawakan na kamay niya. I'm sorry. May kailangan ka bang tulong? "It's fine, salamat. Okay naman siya." Tugon niya. Parang gustong matunaw ang puso niya sa pag-alalang nabakas niya sa mukha nito. Since when?" tanong nito. Niyaya niya itong upo sa upuan na nasa hallway. 2 taon na. She had her first operation a year ago. Under chemo siya. Pero biglang may nakitang bagong tumor sa liver niya. Alam ba ni Daddy ang tungkol dito? I'm sure hindi. Ayaw ipasabi ni Mami. Wala naman daw dahilan para malaman niya. Tugon niya. Bumuntong hininga ito. "Doktor ang Mami ko. Isabel, tell Daddy. Baka makatulong sila." Tumingin siya rito. Bagamat gusto niyang sang-ayunan ang alok ni Margaret, ay alam niyang hindi papayag ang mami niya na tumanggap ng tulong mula sa mga ito.
Lalo pa kung galing mismo iyon sa babae naging hadlang para magkatuluyan ang mga magulang niya. I know what you are thinking, pero mas magagal ang doktor sa Amerika at mas advanced ang technology roon. Alam kong alam mo yan. Try to consider, sabihin mo kay daddy. Anito nang hindi siya umimik. Pag-iisipan ko, tanging naisugot niya. Alright, kumain ka na ba? Tatawagan ko si George. Sasabihin ko magdala siya ng pagkain dito. Sabi nito. Huwag. Pigil niya rito. Bakit? Nakakunot noong tanong nito. Basta, huwag na lang siguro. Mataman siyang tinignan ni Margaret. Nagtatanong ang mga mata nito. Siguro ay wala itong alam tungkol sa nakaraan nila ni George. She knew he would never tell Margaret the story. George is adorable. Hindi niya alam kung bakit bigla nitong nasabi iyon. He is the ideal guy every hopeless romantic would want to have. Matalino, gwapo, mabait, responsable. Masungit minsan pero cute. Siguro dahil sa pressure sa trabaho, masyado kasi yung pinapagod ni daddy eh. He is the son daddy never had. Tahimik lang si Isabela. Tama ang lahat ng mga sinabi nito. Si George ang tipo ng lalaki na hindi mahirap pangarapin. Kahit siya ay hindi nakaligtas na mahalin ng binata. Mula noon hanggang ngayon ay ito lamang ang nag-iisang lalaki na itinitibok ng puso niya. Sa nakalipas na 6 na taon, ang mga alaala nito ang nagsilbi niyang lakas. Ito ang nagmulat sa kanya ng nagagandang bagay sa kabila ng kaguluhan sa buhay niya. He was a hero, a friend, and her lover. Pero sinaktan niya ito. Sinabi niya sa akin noon na gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang parents at mga kapatid niya. And he made it all happen. Graduate na ang 2 kapatid niya. Gusto niya maging masaya ang mga taong mahal niya. Sabi nito. Nakakatuwa naman siya. Komento niya. Tumawa si Margaret. Pero hindi nakakatuwa ang kasungitan niya sa iyo, hindi ba? Trabaho lang naman yun eh. Yeah, maybe. Pero sa'yo lang siya masungit. Ang weird nga eh. Nakangiting sabi nito. Nagkipit balikat lang siya. Kung alam lang nito, ang totoong dahilan kung bakit ganun si George sa kanya, siguradong hindi nito sasabihin iyon. Maybe he's hurt, don't you think? Mataman siya nitong tinignan. Nabakas niya ang pag-uusig sa mga mata nito. May alam ba ito sa mga nangyari? Hindi ko alam eh. Ayoko na munang isipin ang dahilan niya. Sagot niya. Isabella, I hope you don't mind but may pera ka pa ba para sa mami mo? I mean, I know what happened to your mom and I think, ang totoo, hindi ko alam kung hanggang saan ang kayang abutin ng perang hawak namin. Kaya nga akong tatrabaho eh. Putol niya, sasabihin pa ni Margaret. Hindi siya nagpapaawa rito. Gusto lang niyang maging totoo sa kapatid niya. Bumuntong hininga ito. Pwede kitang matulungan? No. Umiling siya. Alam niyang sasabihin nito sa ama nila ang tungkol sa kalagayan niya at siguradong hindi iyon ikatatuwa ng mami niya. Nagpapasalamat ako sa sinabi mo pero huwag na. Sa akin mismo manggagaling ang tulong. I can give you some money if you... Margaret, please, huwag na. Thank you. Ngumiti siya. Pero Isabel, kailangan mo ng pera. Pamimilit nito. Makakahanap pa naman siguro ako ng paraan. Sabi niya. Sandali itong hindi umimik na tila may kung anong iniisip. Yeah, may paraan. Napakunot-no siya. Ano? Maging endorser ka ng ongoing campaign ng agency. It's a big client.
Naiintindihan ko na ayaw mong bigyan kita ng tulong at ayaw mong ipasabi kay daddy ang problema mo. Kahit na alam natin pareho na eventually ay malalaman din niya. Kaya pagtatrabuhan mo na lang ang tulong ko sa'yo. Babayaran ka ng malaki ng agency. Okay? It's a good deal. I assure you. Ano? Paano si George? Ginawa niya akong sekretary dahil ayaw niya maging model ako ng agency. Umiling ito. Ako nang bahala sa kanya. Besides, you have got the potential to be the model. Sure ka? Paniniguro niya habang inaiisip ang maaaring maging reaksyon ni George. Oo naman. Mabilis na sagot nito. Hindi na siya tumugon. Hindi rin naman niya balak na tanggihan ang alok nito dahil talagang kailangan niya ang pera ngayon.